time, and syempre ito na yung career ko, ayun. So, ngayon po, okay, we are also live. Tama ba? We are also live sa ating YouTube channel. Okay, so meaning to say po, pwede nyo po itong mabalik-balikan. Pero syempre, okay, sis, nandito ka right now, 'di ba? Right? Ngayon pa lang, 'di ba? I bless you na ikaw na din yung next na magkaroon ng magandang resulta. Katulad nitong ating speaker today. Ayun. So, syempre, later on, may makikilala tayo. Why? Because this is the another session. Okay, another sessions of Ascenso News Online na kung saan po makikilala natin ang natulungan ng Digital Biz Academy na nagbago ang buhay from being a simple and ordinary life, di ba? Okay, to an extraordinary life. Ayan. So maganda po sa mga hindi pa po nakakapasok dyan, di ba, na mga full-timers, mga part-timers, mga business partners natin abroad, please share this link para po mas ganahan, 'di ba, ang ating speaker for today. And kung ikaw naman nasa loob ng hub, maganda naka-open camera ka, 'di ba? Para po makapagbigay tayo ng support sa ating guest speaker. Ayun, sige. Yan. Patype naman ako diyan ng 1M kung ikaw ay ready na. Yun, maganda po naka-open tayo yung camera, no? Okay, okay lang ba, guys? Ayan, patapik naman ako sa mga kasama nyo, admins. Ayan, sa Royalty Hub. Ayan, sa Power Expert. Ayan, nakapasok na ba lahat na nasa Power Expert? Ayan, at the same time, sa High Flyers, di ba sa Dreamforge? Ayan, papasok po. And also, 'di ba, yung mga qualifiers natin kasi for sure may excite, may inspire, and syempre, okay, mangyayari din sa yung mga nangyari sa kanila. Yun, okay. Nasaan ba yung mga kausap ko right now? Anong bansa ninyo? I-type niyo naman dyan. Oo. Tingnan natin kung nasaang bansa kayo para nakikita po ng everyone, na nakikita ng lahat. 'Di ba na saan man tayo napupunta. Ayan, Legazpi Island. London, hello po. Okay, Kabayan Magda. Hi, good morning, good afternoon rather. Good evening, I don't know. Paano oras na dyan? Ayan, good afternoon. Ayan, hello po sa inyo. Sino pa po ba? Ayan, kay Julius LA. Yun. Ayan, so, syempre, we are getting ready na. 'Di ba? Andito na po yung ating mahiwagang speaker. Ayan, exciting daw. Exciting. Andito na yung ating speaker, napakaganda. Okay, kaya bago ko to i-introduce, guys, syempre dapat meron kayong Millionaire's Notebook, 'di ba? Para maisulat nyo ano nga ba yung mga ginawa niya, ano yung mga nangyari sa kanya. And syempre, makinig ka ng maayos. Kaya all eyes, okay, all ears po tayo. Okay, so mamaya na yung mga ginagawa mo, makinig ka sa kanya ng maayos. Ayun, kaya I know for sure, ready na tong taong to. 'Di ba? Hindi ko na po papatagalin pa. Okay, she is a former, nurse in Germany. Okay, galing pa po sa bansang Germany po itong taong to. And because of Digital Biz Academy, because of this community that we have, okay, is ginawa lang din naman po siya, okay, bilang isang milyonaryo. She became part of Millionaires Club member from being a, 'di ba, nurse in Germany and right now a full-time Millionaires Club member. Okay, let's all welcome, 'di ba? Sabay-sabay po nating i-welcome, okay, Mentor Jessica De La Cruz. Let's do this! Are you ready for All right, ayun. Hello po, Mentor. Hello, good evening, and of course, good morning, good afternoon sa lahat ng mga nandito sa ating event right now. So, good evening sa iyo, sa ating handsome na host. Yes, thank you so much, Mentor. Mentor, ano lang tayo, kwentuhan lang ba? Okay, kumbaga, coffee vibes lang tayo dito, no? Ako nasa US ako right now, eh. Nasaan ka ba? Nasa US. Nasaan ka ba? Nasa Germany ka? O Nasa nasa Germany Philippines? pa right Nasa now. Germany. Ayan, so kwentuhan lang tayo right now, 'di ba? Konting sharing. Okay, ng mga ano nangyari sa iyo way back before till right now, 'di ba? Kumikita ng malaki.
at syempre isang icon and inspiration sa lahat. So ngayon mentor, okay lang ba na kami ng mga konting katanungan lang? Yes, sure. Okay, sige, sige. So mentor, tanong ko lang. Okay, so before syempre tayo mag-dive in, okay, sa business world mo right now, ano po ba yung ginagawa mo bago ka nakapasok sa digital business? Ayun. So actually, ayun like what you said a while ago. So before I am a nurse sa Germany. So actually 3 years. That is my first time na maging OFW. And ayun, 2 years dito sa Pilipinas as a nurse and 3 years doon sa Europe, sa Germany bago ko nakita yung digital business. I see. So, mentor, curious lang ako. Since you are a nurse here in the Philippines, tama Mhm. ba? Maganda yung career mo. Ano yung nag-push through sa'yo? Bakit lumipad ka abroad? Ayun. So actually, sa lahat ng mga OFW, shout out, 'di ba? Actually, tayo kasi ang pinaka-goal kasi talaga natin maging OFW dahil doon yung may malaking income. Most especially kapag nurse ka talaga. And ako, makwento ko lang, lalo na pag may mga nurses din dito, professionals, na katulad ko din, like ako hindi kasi nurse talaga yung yung gusto kong career. Okay, yung kuya ko lang, pinaano niya sa akin yung nurse kasi alam niya, nasa Switzerland din kasi siya, alam niya na malaki yung salary sa Europe. Okay, kaya ako kahit hindi ko naman talaga siya, alam mo, hindi ko naman gusto, pero wala din kasi akong alam kung ano talagang gusto kong career that time. So sabi ko, why not try ko lang din? Kasi ang pinaka-goal naman natin, bakit tayo maghahanap buhay, bakit tayo magtratrabaho? Because of the money. Tama ba? Because of the salary. So why not dun na tayo sa malaking income. So kahit takot ako sa, alam mo yun, sa hospital, yung mga gawain sa hospital, pinurso ko siya. 'Di ba? Kaya ayun, talaga 2 years dito sa Pilipinas, naranasan ko din na ang mahal ng tuition fee per sem tapos sasahurin mo dito sa Pilipinas 6 to 10,000. Biruin mo yan, nurse ka kung tawagin. Maganda pakinggan. Okay, maganda pakinggan, you are professional, you are a nurse, but then pag ikukwento mo yung salary mo, parang hindi siya nagko-compensate doon sa ginastos. Okay, kaya yon nag-push, mag-abroad, 'di ba? So thank God, Europe agad yung pinuntahan ko kasi may baseline na ako agad-agad na kahit pala gaano kalaki salary mo kung hanggang doon lang yung alam mo yun yung workload mo, yung salary mo, wala din pala talaga. Okay, so mapag-uusapan pa natin yan maya-maya. Perfect. Grabe Ayun, naman. yun yung naging Oo. reason ko bakit ako nag-abroad. Kasi nga, yun naman talagang pinaka-goal. 'Di ba? Kumita ng malaki. Opo. So actually, up until now, nangyayari pa rin yan, di ba, sa Mhm. family now. Ito yung gawin mo, kahit hindi mo alam or ayaw mo yung gagawin mo. But then again, for the sake of money, dito ka Yes. dahil malaki dito, for the sake of money dito ka, kasi kikita ka ng malaki, ganito, ganyan, ililinya mo siya talaga. So Yes. ngayon, mentor, yes, sige, sabihin natin, nakapunta ka na ng abroad. Ngayon, ano naman po yung naging experience? Ano yung mga dilemma, rather, ano yung mga naging challenges mo? Okay, nung nasa abroad ka na in terms of your work. Oh, actually marami. Kasi ako talaga, isa rin sa mga ayaw sa akin din na mapalayo ako ng family ko kasi emotional talaga ako. Okay, very emotional ako na alam mo yun, pagalitan mo lang ako konti, sobrang ano na ako, sobrang parang nadadown na ako sa sarili ko. And sabi ko, ayun, pag nag-abroad ako, kaya ko ba? Dito pa lang sa Pilipinas, ang dami ko ng ang dami ko ng mga negative thoughts regarding sa sarili ko, doubt sa sarili. Okay, so ayun, nung time na nasa abroad na ako, syempre, una diyan yung yung workmate mo, 'di ba? Kasi hindi mo naman kalahi ibang tao, most especially German. Okay, walang ano 'yan, wala silang wala silang kinikilingan kumbaga, lalo na pag foreigner ka din doon. Okay, so yun yung isa sa mga naging challenges sa akin, yung language, yung pakikisama. Okay, and at the same time, yung homesick na malayo sa family, which is first time ko din kasi talaga na lumayo ng ganun kalayo, which is maging OFW. Yes, Okay, man. so yung mga Hmm. ganun. Oo nga, no? Kaya sa lahat ng mga OFW, for sure, makaka-relate sa'yo. Kasi ang unang-una nilang kalaban dyan, homesick eh. Tama Yes. ba? Tapos number two, yung nationality. Mm-hmm. Tama yung barrier ng nationality ninyo. At the same time, number three, kahit pa paano sabihin natin yung sahod. Kasi sabi ko Yes. kanina sa akin, mentor, na kung ano lang,
yung talagang pwede mong kitain hanggang dun lang talaga siya, no more, no less. Di ba? Yes. So, ngayon mentor, since nasa digital business ka, matanong ka lang, before ba nagkaroon ka ng encounter or experience sa pagnenegosyo? Actually, family meron. Before ako naging OFW, yung kuya ko, nagtayo siya ng computer shop. Which is ako yung talagang isa din sa mga nag-take ownership doon kasi nasa Pilipinas naman ako that time. And yun yung isa sa mga experience ko pagdating sa business, which is traditional naman. Pero sa online business, ano siya, yung selling lang nung ano pa ako, nurse ako noon that time sa Pilipinas. Yun yung mga naging experience ko. Mm. And ang pinaka-worst na naging experience ko sa traditional business, alam mo yun, almost 600,000 yung nilabas namin sa computer shop and 2 years lang siya nag-last. Kasi nga, alam mo yun na ano siya, nanakaw, nawala. Okay, kaya yun yung isa sa mga na-experience ko sa pagiging pagbibusiness. Mm. So good thing kasi nagkaroon ka ng early experience Mhm. about business. But Yes. kasi nga napakalaki nung nilabas yung pera, okay, to end up with nanakaw siya. Tapos Yes, 2 years sasabihin lang. pa na in just 2 years. So talagang napakaganda ng opportunity na meron sa atin kasi yung risk hindi po siya ganun kataas eh. Unlike sa mga na-experience ng mga other people na for example, 'di ba may mga kababayan na sa abroad na Mhm. naghahanap ng pagkakakitaan online mentor tapos gusto nila magnegosyo. Hindi Mhm. nila alam anong klaseng negosyo, traditional business ang gagawin nila. So Mhm. talagang dito, 'di ba, habang napapanood nyo to right na makikita nyo kung gaano kataas yung risk once gawin nyo siya. And also, 'di ba, being an OFW abroad, ayan. So, mentor, tawag doon, paano mo naman nalaman? Ano naman yung way bakit na-encounter mo tong digital business na 'to? Actually, etong digital business, matagal ko na talaga siyang nakikita sa online. Okay, so before pandemic pa, nandyan na yan eh. Okay, but then, dahil nga syempre, bago pa lang ako, di ba? Bago pa lang as a nurse, malaki yung salary, first time kumita ng 6 digits, ganun, ganun. So parang, ano pa ako, complacent. Okay, doon sa salary na meron ako, ine-enjoy ko pa siya. Until to the point, 2 years. Okay, 2 years na ako sa Germany. Okay, and then may nangyari na na emergency or may nangyari na sa family namin. Okay, so alam mo yun yung 2 years na savings ko. Okay, sa Germany napunta siya sa isang incident lang. Okay, which is nawala yung bunso naming kapatid na aksidente. And that time hindi ko pa ginawa or hindi ko pa nakita yung digital business. So tung time na yon, okay, na-realize ko parang yun yung naging turning point ko na hindi dapat maging complacent. So sa salary na meron ka, sa work na meron ka. Kasi biruin mo yun, isang incident lang na pwedeng mangyari sa'yo or even sa family mo, wala talaga. 'Di ba yung perang inipon mo, mapupunta talaga yun sa dun lang. Kasi hindi naman tayo selfish na tao para sa pang future ko to, sa akin lang to. Hindi, family natin yan. Sila yung reason why bakit tayo nag-abroad. Kaya sabi ko, hindi pwedeng ganun. And isa din sa mga naging ano ko talaga, yung tawag dito, yung malayo sa family na alam mo yun, nagtatagal tayo na hindi natin namamalayan, parang uuwi ka na lang emergency cases. And nung time na nakita ko yung opportunity, okay, doon na talaga ako nag-decide din na sabi ko, why not subukan ko lang. Okay, yung mga nakikita ko na. Kasi ako alam mo yung to see is to believe. Di ba, nakikita ko siya, hindi totoo yan, ganyan, ganyan. Until to the point may nakita ako, hindi naman siya professional. Alam mo yun, hindi siya professional, hindi nakapagtapos. But then, mas malaki pa yung kinikita niya sa akin. Okay, dito sa Pilipinas because of digital business. So sabi ko, why not try ko lang? 'Di ba? Kasi ako nga, buhay ko nga time ko nga sa family ko, tinake risk ko para lang sa 100,000. Why not this kind of opportunity na matagal ko naman na siyang kinikita, iti-take risk ko lang para, alam mo yun, mag-produce din ng other source of income. So nakita ko siya actually sa TikTok kasi mahilig din ako that time magbabad. Okay, sa social media. Okay, so yun kasi talaga yung ko, TikTok, Reels, ganyan ganyan, and then ayan, Netflix, yun yung mga ko before, and sa TikTok ko siya talaga nakita and na-curious lang din ako ano yung meron. Okay, so ayun. Ayun. Grabe mentor, before ako mag-proceed sa sasabihin ko, I'm sorry on what happened.
sa kapatid mo. But then again, imagine niyo, totoo talaga yung sinasabi no na bibigyan ka ng isang situation so that okay, makita mo yung big picture. Bakit nga ba kailangan mong gawin yung mga bagay-bagay na to? Kasi sabihin natin, yes, kumikita ka na ng malaki. Okay? But then again, in just one snap, may nangyaring situation para siyang bula na Yes. pagpap, wala na. Tama po ba? Tapos biglang iipunin mo ulit siya for how many years? Magtatrabaho ka ulit, pagod po, dugot pawis mo, gagawin mo siya. Tapos mawawala ulit sa isang situations. Di ba? So, meaning to say, sa lahat na nandito right na nanonood, kung ano man yung nangyari sa'yo, nandito ka ngayon sa Zoom because it happens for a reason. Baka, dinadala ka, okay, sa tamang opportunity. Tama po ba, mentor? Ayan. Yes. So, mentor, ngayon, okay, sis, yun na yun yung reason mo kanina, di ba? Naging turning point mo, na may nangyari sa family mo, nakita mo na hindi mo deserve na makaipon, tapos mawawala ng isang bula, di ba? So, ngayon po, nung nagsimula ka ba dito, may mga takot at duda ka pa rin? Yes, of course, 'di ba? Meron at meron talaga. Kasi nung time yun nga sabi ko sa iyo kanina, 'di ba? Nung nag-abroad nga ako meron at meron pa din naman. So ganun din sa business nung nakita ko yung digital business, nandun din yung self-doubt na kaya ko ba 'to? Kasi hindi naman ako katulad nila na magaling magsalita, magaling humarap sa tao, magaling humarap sa Zoom, mga ganun. So yun yung mga parang naging ano ko din sa sarili ko na parang ang tawag dito, kinonvince ko pa talaga yung self ko na kaya mo yan kasi hindi mo naman yan gagawin mag-isa. 'Di ba? Yung mga nandyan nga, hindi naman din sila nakapagtapos, mga kabataan, pero bakit sila kumikita? So yun yung parang naging ano ko sa sarili ko, parang nag-base ako na may community, may digital business na hindi ka dapat mag-base sa sarili mong skills kasi hindi mo talaga siya kaya kung ikaw lang. 'Di ba? Kasi meron naman tayong path na pinili yung path ko yung pagiging nurse. So hindi ko din naman yun kinaya, 'di ba? Na ako lang kung hindi ako nag-pursue na mag-study. Ganon din sa business. So binase ko lang siya how I learn okay yung pagiging nurse even if hindi ko linya. 'Di ba? Ganon din sa business. Nung nakita ko hindi ko din naman siya inisip na linya ko to. Okay, ang naisip ko lang yung result, yung long-term result na pwedeng mangyari sa akin at sa family ko. Kaya nilinya ko siya. 'Di ba? So yun yung isa sa mga naging ano ko. Okay, naging self-doubt ko din sa sarili ko, pero talagang nilabanan ko yung takot, okay, na gawin yung business, yung takot na mag-fail. Kasi nakita ko yung result sa mga taong, alam mo yun, mga taong nandito na. Okay, lalong-lalo na sa mga mentors dito syempre, sa digital business. Ayun. So, thank you so much for that, mentor. Grabe, no? Okay, from dating natatakot, 'di ba, puno ng duda, ayan, talagang in-overcome mo lang siya. Tama po ba? Tinignan mo yung mga nauna. Paano naman, mentor, yung mga nasa abroad? Paano naman, mentor, yung mga wala talagang alam sa pagnenegosyo? Ano naman yung mga pwede mong may advice sa kanila? Sis, 'di ba, ikaw kahit papaano, na-overcome mo siya? Yes, actually sa mga katulad ko dito ng mga OFWs or maybe empleyado or student or kahit ano man yung background mo, housewife ka man or whatsoever. Okay, once kasi na nakita mo yung opportunity na to, ibig sabihin, this is one of your prayer. Tama ba? This is one of your prayer na binibigay lang sa'yo ni Papa God through, okay, yung mga mentors, coaches natin dito sa digital business. So sila yung angel in disguise, okay, na binigay ni Papa God. And 'di ba, kung titignan natin OFW na tayo nagtratrabaho na tayo but then bakit tayo naghahanap pa din ng opportunity, other cash flow kasi nga alam natin sa sarili natin na kulang pa din. Tama, kulang pa din yung effort, 100% effort natin dyan sa abroad. Kaya tayo naghahanap ng other source of income. And eto, nakita mo na siya, 'di ba? May tao na magga-guide sa'yo. Kasi makwento ko lang dun sa tanong mo kanina, coach, na regarding sa business, kung may experience na kami ako. Okay, nung nagtra-traditional business kasi ako, wala akong matatanungan eh. 'Di ba? Kasi plan lang namin, oh, ito business. So wala namang kaming mentor, coaches na magga-guide sa amin how to work out that business. Basta kung ano lang alam namin, yun lang ginagawa. Tama, but then dito sa business kasi hindi mo siya alam at first, but then may mga mentors, coaches na magga-guide sa'yo, may sistema. Okay, dito sa digital business, nasasabayan mo lang, okay, and then kahit busy ka, kayang-kaya mo pa rin siyang gawin. So yun yung actually yung mga ginawa ko.
'Di ba? So, part-time ginawa, 'di ba? Trinabaho din, inaral din, then yun din po yung pwede nyong gawin. Ang kailangan nyo lang gawin at first, magtiwala kayo sa nakita nyo. Magtiwala kayo sa opportunity na nakita nyo and magtiwala kayo kay Papa God na ito yung answered prayer na binigay sa'yo. And of course, okay, the digital business, okay, sa mga mentors, coaches natin na nandito sa community kasi nandito sila para tulungan ka din, okay, na umasenso sa buhay. Tulungan ka din na ikaw din, pangarap mo din yung matupad through this kind of opportunity. Yun, Ayan. thank you so much, mentor. Di ba, pa-type naman ako ng thank you kung ikaw ay na-inspire. Di ba, hindi pa tayo tumatagal ah. Di ba, parang nakakaubos na tayo ng isang basong kape. Di ba, may panibagong kape naman tayo. Ayan, so ngayon, mentor, di ba, syempre, nakilala mo na to, nakita mo na to sa online, imagine mo, TikTok pa. Tama ba? Sino mag-aakala, nag-i-scroll ka lang sa TikTok, nakahanap ka ng magandang opportunity. Tama po ba? Ngayon, mentor, tanong ko lang, paano mo nagawa ng paraan yung panimula mo? Oo, actually, ayun, regarding sa start natin, okay, nung nakita ko siya, okay, and then ang nakita ko talaga is yung, nakita ko sa package natin is talagang insurance, okay, yung laman. Talagang grinab ko siya, yung opportunity natin because of that benefit na meron tayo. And regarding naman dun sa paraan, actually, syempre, meron naman akong kahit papaano savings that time. Pero ang pinakaano naman doon, nagpapagawa naman ng bahay. So that time, 'di ba? So nagpapagawa naman kami ng bahay. Ang pinaka-battle round ko naman doon kung si ano yung uunahin ko kasi running yun eh, 'di ba? Pero nung nakita ko siya, sabi ko parang nagkaroon lang ako ng ano sa sarili ko na kung uunahin ko tong bahay, tuloy-tuloy yan. Tama, pero kung isisingit ko lang tong business na to, isang beses lang yan, but then, eto na yung gagawin ko para yung sahod ko, kahit mapunta na siya lahat sa bahay, at least, 'di ba, meron na akong ginagawa na extra income para naman sa future para sa personal savings. So ayun, yun yung ano na chinus ko, yung opportunity natin. Kahit alam mo yun, nagpapagawa ako ng buy, inuna ko muna siya. Okay, so hindi naman ako ano, but yun yung ano na ko. Okay, inuna ko yung business natin. Alright, mentor. You know what? What I like about you, mentor, is syempre, grabe yung mindset na meron ka. 'Di ba? Kasi usually po, sa mga lahat ng mga kadalasan na na-encounter natin, yung iba, sige, paggawa ko muna to ng bahay. Ay, nagpapagawa kasi ako ng mga ganitong bagay-bagay, ganito, ganyan. So, nanineglect nila at nasa-set aside nila yung negosyo wherein, 'di ba, pwede sa kanila makapag-generate ng income. Ngayon, mentor, ano ba yung pwede mong may advice sa mga ganong situations na sabihin natin may ongoing, okay, na pina-priority, pero along the way nakakita nitong opportunity. Ngayon, ano po ba yung mga dapat nilang gawin? Ayun, kung same lang din kayo sa situation ko, so why not i-ano nyo lang, i-prioritize nyo po itong opportunity natin. Kasi kung titignan nyo, 'di ba, yes, ano pinaka-goal kasi tayo, natin, kaya tayo nag-abroad talaga is mabigyan ng magandang buhay yung family, okay, or kung may mga anak ka dyan na pinapaaral, tuition, ganun-ganun, or napapagawa ng bahay, yan kasi talaga yung pinaka-goal natin. Tama, but then, kung nakita mo yung opportunity na to at alam mo yung parang may ganong situation ka, then why not gawan mo to ng paraan? Normal naman yan eh, kahit ano naman yung gawin natin, di ba? Kapus-kapus pa rin naman talaga tayo sa salary. But then, once na ito, ginawan mo siya ng paraan, okay, at least, 'di ba? Alam mo 'yun, like yung sa akin, yung salary ko napunta na siya lahat doon sa ano, at least meron ka ng opportunity, okay, na ginagawa, na sinasabay mo doon sa ano mo, sa tawag diyan salary. 'Di ba? At least meron ka ng katuwang doon sa expenses na meron ka, sa existing expenses na meron ka or sa mga darating pa na expenses. So, ang kailangan mo lang talaga, magkaroon ka ng priority na alam mong makakatulong pa sa'yo. So, Yung tama, 'di ba? Tumpak, 'di ba? Na nakuha ni Mentor Jess, 'di ba? So, ganun lang dapat ang gagawin natin, guys. Kasi we all know, lahat naman tayo gusto magkaroon ng bahay, 'di ba? Ng pagkakakitaan sa buhay kung ano man. Kasi nga, ayan, hard earned mo 'yan eh. For how many years, tama ba, Mentor? Gusto mo rin magkaroon ng may makikita sa ginagawa mo. But then again, syempre, sabi nga ni Mentor, kailangan mo lang din talaga magkaroon ng source of income na kung saan habang may lumalabas sa yung pera, may nag-generate na, okay, ganitong katulad nating digital
na community. Ayan. So mentor, syempre, 'di ba, we are very excited din, 'di ba, na ma-share mo sa lahat, 'di ba? Etong part na 'to, ma-share mo sa lahat yung ano natin. Ayan, so ma-share mo, okay, sa lahat yung naging journey mo. Ayan, so pwede po tayong mag-share ng screen, mentor. Ayan, so I'm going to give this floor to you. Take it away po. Ayun, oo. So, syempre, first of all, gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga nandito, 'di ba? Nasa almost 25 tayo. And patype naman muna ako kung saang bansa, saang lugar yung mga nandito sa ating Zoom para makarelate kayo all throughout my sharing. Okay, so eto actually nadaanan ko na ito, once a dreamer, always a dreamer, 'di ba? So before, yun nga ang pinaka-goal ko din talaga is maging nurse, 'di ba? Pero nilinya ko siya even if hindi ko din talaga siya linya sa sarili ko. Tama? But then, dahil sa ganitong, alam mo yun, dahil sa dreamer kasi talaga ako, kaya pinurso ko yung pagiging nurse. Okay, so next po, Tek. Ayan. And of course, ito, 2 years dito sa Pilipinas and 3 years actually, okay, sa Germany. So next po. And syempre, ito talaga yung pinaka-reason why bakit ko ginagawa yung opportunity natin because of the family. Okay, so syempre mas maganda pa rin na nandito tayo sa Pilipinas habang ginagawa natin yung business and at the same time nakakasama natin yung mga mahal natin sa buhay. So isa talaga yan sa mga nagustuhan ko dito sa digital business na ginagawa natin. Okay, so next po. Ayan. So, eto na yung yung part-time income ko. 'Di ba? Ito actually nung nasa Germany pa ako nito. Okay, eto na nung time na nag-decide na ako. Okay, na gawin yung opportunity. So, kung titignan nyo po dyan, 'di ba? Kahit busy, pagod sa trabaho, pero talagang binibigyan ko siya ng oras. Okay, kasi nga nakita ko yung future ko sa mga tao, sa mga mentors natin dito, ayan, na magaganda na yung takbo ng buhay because of digital business. So kung titignan nyo dyan, di ba, kumita tayo ng uh, 502 euro, di ba? So kung titignan nyo, yan yung sinasabi kong part-time lang natin siya ginagawa, pero nagge-generate siya. Okay, nagge-generate siya ng extra income sa atin. Okay, other source of income. So next po. Ayan, so ito naman na yung nakapag-for good na ako. That's the time na nag-decide na ako na gawin siyang full-time. Okay, yung opportunity natin dito sa digital business. Ayan, next po, Tech. Ayan, achievement. So, eto na po yung naging result. Okay, eto na yung naging result nung time na nakauwi na for good. Siyempre, sineryoso natin yung business. So, given na kasi nung time na nasa pagiging OFW tayo, never man tayong maa-awardan. Tama ba? Sa mga bosses natin. But then, dito sa opportunity, sisipagan mo din naman. Okay, but then, i-recognize ka ng community. Okay, so next po. Ayan, and of course, syempre sa company. So, isa na din po tayo sa Silver Executive and Millionaires Club member. So, gaano kasarap? Tama ba sa pakiramdam na, alam mo yun, ang daming mga tao pumapalakpak sa'yo, di ba? Na-i-inspired sa'yo na ikaw umaakyat ka sa stage, feel mo naman, di ba? So, yung mga ganong experience, yung mga talagang nagustuhan ko din sa ganitong business. Kasi kung titignan mo, di ba, makikita mo din talaga yung mga nangyayari, changes na nangyayari sa buhay mo through this kind of awards sa company natin. Okay, so next po. And income. So, eto dito ko naranasan na kung titignan nyo, kumikita ako dati sa Germany, 100,000. 'Di ba? But then, because of this platform, because of this opportunity sa digital business, 'di ba? Naranasan natin kumita almost 200,000. And cash pa po natin yan nahawakan. Tama ba compare before na pag kumita tayo, 'di ba hindi pa nga tapos, hindi pa nga dumarating sa bank account, ubos na sa isip natin. Tama ba? So, yun yung advantage ng opportunity na meron tayo. Na at the same time, nasa Pilipinas lang tayo. Okay, nasa Pilipinas lang natin ginagawa yung business. And actually, ayan, isa sa mga ano ko dyan, okay, kung titignan nyo 3 days, 1 week, di ba kumita tayo 50,000, 67,000. Okay, so yan yung isa sa mga maganda sa ganitong business kasi yung effort mo, bayad na bayad. Okay, so next po.
Ayan, and at the same time, the lifestyle. So, 'di ba? So, gaano kasarap sa pakiramdam na ikaw, 'di ba, habang nag-e-enjoy ka, kumikita ka, and at the same time, okay, and at the same time, na-e-enjoy mo din yung sarili mo. Kasi isang beses lang tayo mabubuhay. Tama, we only live once. Okay, piliin mo na yung opportunity na makakapagbigay talaga ng buhay na gusto mo. 'Di ba? Kasi nakikita na natin kung ano yung future natin sa mga taong mas matagal sa career na ginagawa natin. Kaya this is the best time na piliin mo naman na kahit habang nagtratrabaho ka, nagnenegosyo ka, and at the same time, you are enjoying yourself too. Okay, so next po, Tek. And of course, eto condo. So, syempre hindi ko naman to pinangarap before, pero dahil sa opportunity na meron tayo, talagang binigay din na magkaroon ng personal space dito sa Manila. Ayan. So, next po, Tek. And ayan, makapag-travel sa iba't ibang bansa like Hong Kong, ayan, next po, Macau, Taiwan, di ba? So dati nakakapag-travel, yes, sa Europe nakakapag-travel tayo. But then, kailangan mo dun para makapag-travel ka, matravel mo yung Europe, malaking pera din, malaking amount of money. Tama, but then dito sa opportunity na meron tayo sa digital business, the more na mas kumikita ka ng malaki, the more na mas na-enjoy mo, 'di ba, makapag-travel sa iba't ibang bansa na hawak-hawak mo yung oras mo, and at the same time you can still do your business kahit asaan ka mapunta. Okay, so next po, Tek. Ayan. So, ayun lang pala yung ano ko, yung sa sharing ko. So, yun yung mga naging achievements ko dito, coach, sa opportunity since nung nag-decide ako, okay, na mag full-time dito sa digital business. So, sobrang grateful, okay, na may ganitong opportunity na, alam mo yun, you are not just doing your business, but then you are also enjoying your life. Okay? Alright, ayan. So, congratulations, mentor. Grabe, nakaka-inspire, no? Pa-type naman ako ng congratulations. I am next. Di ba? Kung ikaw na din yung next na magiging katulad ni Mentor Jess. Kasi imagine niyo guys, di ba? Nakita niyo naman, di ba? Meron na tayong pruweba na dati siyang nurse, nagbago yung buhay. Di ba? Imagine yung mentor, ang dahil sa digital biz, yung ginagawa mong pag-a-abroad. 'Di ba? Travel sa Germany para magtrabaho ngayon. Talagang baka vacation na lang, bakasyon na lang. 'Di ba? Tapos sino mag-aakala mentor, 'di ba, na bilang isang OFW before, right now milyonarya. May sariling condo unit, na enjoy yung buhay at the very young age. 'Di ba? Napakaganda mo mentor. 'Di ba? Ayan. So thank you so much for that. I hope and I know maraming na-inspire. Ngayon mentor, okay, because of that, 'di ba, na nangyari sa ano yung mga sabihin natin top 2 realizations mo, okay, simula nung pumasok ka dito sa digital business? Ayun. So, top 2 na realization ko since nung nag-start ako dito sa opportunity is yung yung mindset na alam mo yun, napakasarap sa pakiramdam na makikita mo yung future mo sa mga taong mas matagal, okay, sa career na ginagawa mo. And ang isa sa mga naging realization ko dun, kung hindi ko to ginawa, 'di ba yung opportunity na to, malamang until now nasa Germany pa ako. Tama, malamang until now nagtratrabaho pa rin ako doon, 'di ba? Parang sapalaran pa din sa ibang bansa. And the second one is yung ang sarap sa pakiramdam na nandito ka sa Pilipinas. And at the same time, you have the time for your family. Okay, yung every occasion, kasi dati mag-Christmas, magpapasko, mag-New Year, 'di ba, naka-video call ka lang. But then ngayon dahil sa opportunity sa digital business, 'di ba? You have the time para pumunta sa province kasi taga Tarlac ako. Shout out sa mga Ilocana diyan. Ayan, so I have the time na makauwi ng probinsya, makasama sila. So yun yung isa sa mga na-realize ko and pinagpapasalamat ko talaga kay Papa God na yung binigay niya, alam mo yun kasi sabi nga nila kung ano yung pinut up ni Papa God sa heart mo, sa isip mo na dreams, dapat i-ano mo yan, i-pursue mo. Kasi yan talaga yung gusto niyang mangyari sa'yo. And ayun, yun yung isa sa mga top 2 realization ko na sobrang grateful ako, pinagpapasalamat ko din. And sobrang thankful din ako sa sarili ko na nag-decide ako na gawin yung opportunity.
Yes, thank you so much, mentor. Grabe, damang-dama ko yung fulfillment mo. 'Di ba na tama yung naging decisions mo sa buhay. Tama po ba? So, thank you so much for that inspiration, mentor. Ngayon, syempre, 'di ba with that top to realization, dagdagan ko lang din. Ano yung mga pwede mong maibigay na advice sa mga taong nagdadalawang isip up until now? Oh, so regarding sa mga sa mga nagdadalawang isip pa, normal naman 'yun. Okay, hindi naman 'yan agad-agad kunwari nakita mo tong digital business, hindi naman agad-agad magsi-switch yung utak mo na gusto ko tong gawin. 'Di ba? But then ask yourself. Okay, para matulungan kitang mag-decide kung ano yung gusto mong gawin sa dito sa opportunity natin. Tignan mo yung mga taong mas matagal na sa career na ginagawa mo. So kung professional ka man, empleyado, OFW, 'di ba? Then tignan mo yung mga taong mas matagal pa like ako as a nurse sa Germany. Nag-base lang din naman ako sa mga mas matagal sa akin, okay, na nurses na nasa Germany. Although yes, maganda naman yung life nila, but then I asked myself, gusto ko ba yung buhay nila right now? 'Di ba? Kasi may mga kakilala na ako dun, may family, okay, doon na nakabase, doon na nag-build ng family. But then malayo sila sa Pilipinas, malayo sila sa mga magulang nila dito sa Pinas. So sabi ko, ayoko ng ganito. Okay, ayoko din naman magstay sa ibang bansa. Kaya kung ikaw right now, isa ka sa mga nagda-doubt pa, 'di ba, sa nakita mo, then tanungin mo yung sarili mo kung gusto mo ba yung journey na ginagawa mo ngayon sa career, sa work na ginagawa mo ngayon. If not, hindi ka pa satisfied sa result na meron ka, then why not try this kind of opportunity? Tama kasi buhay buhay nga natin eh. 'Di ba nilaan natin, tinake natin sa ibang country. Dito pa kaya nang ilalaan natin is yung pinagpapaguran natin. Hahayaan lang natin na tumubo through this kind of system na meron tayo sa digital business. Okay? Kaya lakasan mo lang yung loob mo. That is normal. Okay? Kasi maybe ikaw yung tao na nagbe-base sa sarili mong skills na baka hindi mo din kaya. 'Di ba? But then, don't base on your own skills kasi hindi mo talaga siya kakayanin. Based on the system that we have here in digital business. Mga mentors, coaches mo na nandito na tutulong sa'yo. So, ayun. Yes, yun. Thank you so much, mentor. Grabe. Napaka-inspiring. Ayan. So, ngayon, mentor, eto na ma'am, ano lang to, pa-segue lang, di ba? So, hindi ito requires about business, pero pwede mo siyang i-connect. Lights of lights, joke lang. Ano, joke lang. So, ano, mentor, tawag doon, kung meron kang babalikan, okay, sa past mo, or nang sabihin natin, ano yung mga gusto mong bagay, okay, na gawin ng mas maaga or mas seryoso? Kung meron kang, ulitin yung tanong, kung meron kang babalikan po, okay, ano yung bagay na mas maaga mong gagawin or saseryosohin? Ayun, so kung meron akong babalikan sa Pasko, siguro yung nag-decide ako agad dapat na gawin yung business. Okay? Kasi alam mo yun, endpoint magbe-business din pala ako eh. Endpoint, 'di ba? Maghahanap din pala talaga ako ng opportunity eh. So dapat kung although hindi kasi natin 'yan maano eh, 'di ba? Pero yun nga kung may mga tao man dito na gano'n, 'di ba? So ako kasi kung may talaga yun, dapat nag-decide na ako dati pa, 'di ba? Sineryoso ko na, sinabay ko na talaga siya sa opportunity sa career ko before nung pa nakita ko siya and siguro mas din mas malaki 'di ba mas malawak pa yung mga naging natin but then sobrang thankful din ako. Okay, kasi may mga na-realize din naman ako bago ko siya nagawa, which is yun yung parang nagiging ko din ngayon. Parang yun talaga yung naging nag-blow up sa mind ko. Bakit ko to kailangan seryosohin? Which is yun nga yung nangyari sa family. And so lahat din na naging experience ko, actually, thankful pa din naman ako. Okay, sa lahat-lahat. Kaya yun lang din, yung parang isa regarding sa question, yun, yung mag-start ka talaga. Nung nakita mo na yung opportunity, mag-start ka na din, ganun din naman yung endpoint. Yun, yes mentor, 'di ba? Nakakatawa mong isipin, 'di ba? Totoo 'yun. At the end of the day, magnenegosyo at magnenegosyo ka pa din naman.
'di ba? Bakit kailangan pa natin ng mga napakaraming, 'di ba, pasikot-sikot, napakaraming sign, napakarami kung ano man, 'di ba, na pwede nating makita. Kasi ang totoong sign, mentor, ang totoong right time is yung moment na magsimula ka. Just like what happened to you, 'di ba? Hindi naman natin inaasahan yung mga nangyari, but then again, it needs to happen so that makita mo ano nga ba yung essential, ano yung pinaka-importance, okay, ng negosyo na meron sa atin. And tingnan mo right now, 'di ba? Sino mag-aakala na isang dating OFW from Germany right now nasa Pilipinas, nag-e-enjoy ng life niya, kumikita ng malaki. Ayan. So, thank you so much, mentor, 'di ba, sa time and inspiration mo. So, bago tayo matapos, yes, tapos na tayo, 'di ba? Nakaubos tayo ng 2 kape. Nakaubos tayo ng 2 kape. Ayan. So, ngayon, mentor, ano na lang po yung pinaka-final message mo, okay, sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga kapanood, madadaanan ng video na 'to, na nangangarap din na umasenso dito sa digital business? Ayun. So, bago ko sagutin yan, Coach, I would like to syempre thank muna sa ating mga mentor coaches, most especially Mentor Jessica, for having me here dito sa digital business, 'di ba? And of course, sa lahat ng mga makakapanood, okay, ng video na to or lahat ng nandito sa event natin right now. Okay, ang advice ko lang din and tips ko din sa inyo, 'di ba? Kung kayo, isa din kayo sa mga naghahanap talaga ng opportunity na gusto nyo din mabago yung takbo ng buhay nyo, huwag kayong matakot mag-try lang ng mag-try. Okay, huwag kayong matakot na sumubok sa mga ganitong opportunity, lalong-lalo na kung nakikita mo naman na yung result sa mga mentors, coaches, okay, na nandito sa community natin. Okay, ang kailangan mo lang talaga, lakasan mo yung loob mo. Kasi hindi naman to ipapakita sa'yo ni Papa God. Hindi mo naman mararamdaman eh. Kung ano yung naramdaman mo, bakit ka nandito sa Zoom. Diba? Bakit mo clinic yung link na binigay sa'yo ng angel mo, diba? Kung hindi ka talaga yung tao na dreamers katulad namin. Okay, so normal lang may mga doubts, normal lang na may mga negative sa paligid mo. Tama ba? Na parang nag-uudyok din bakit hindi mo siya gawin, hindi mo siya simulan. But then ask yourself. Okay, ask yourself ano ba talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo. 'Di ba? And kung gusto mo rin na inspired ka sa journey ko, 'di ba? Na inspired ka sa journey, okay, success journey ng mga mentors natin dito sa digital business, then maybe, 'di ba? Soon, ikaw naman yung nag-i-inspire, ikaw naman yung nag-share ng success journey mo dahil lang sa decision na ginawa mo ngayon. 'Di ba? Ang kailangan mong gawin mag-decide ngayon kasi bare months na. 'Di ba? Bare months na, ilang months na lang, 2026 na. So ano yung changes na gusto mong mangyari sa sa taong 2026 na gagawin mo ngayong taong 2025? Okay? Kasi kung wala tayong gagawin bago, ganun pa rin, same result. Yung result natin last year 2024, 'di ba? Same result after the end of 2025. Okay, so ayun lang sa akin ang kailangan mo lang gawin, mag-decide ka sa sarili mo para may changes din na pwedeng mangyari sa buhay mo. Yes, ayan. So, thank you so much, Mentor Jessica. Ayan, grabe, sobrang nakaka-inspire. 'Di ba? Kahit ako, I am reminded na, oh nga no, September na, bare months na. 'Di ba? Kailangan na nating mas hatawin, kailangan nating mas maniwala, kailangan natin, 'di ba, na magtiwala hindi lang sa sarili natin kundi sa kanya. Kasi nandito tayo right now, napapanood mo to right now ngayon, 'di ba? Anong oras na dito sa Pilipinas, but still nandito ka. Tama po ba? It happens for a reason. Okay, so maraming 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 salamat, Mentor Jess. So give gratitude po. Pa-type naman po ako. Okay, ng thank you so much, Mentor Jessica. Ayan, 'di ba? So para at least 'di ba ma-feel ng ating speaker na very welcome and syempre 'di ba, na-appreciate po natin yung time and effort na binigay sa atin ng Mentor Jess. Ayan. So Mentor Jess, ay picture po tayo, 'di ba, para meron po tayong documentation. Ayan, saglit lang. Ayan, picture tayong dalawa. Ayun. Ayan. So maganda po naka-open yung camera ng lahat. Ayan. 1, 2, 3. Ayan, smile. Ayan. So sa ibang ano naman po, 'di ba? Picture po tayo. 1, 2, 3. Smile.
Alright, ayan. So maraming salamat po, Mentor Jess, for your time, okay, for your effort, and syempre for your success journey na ibinigay mo sa Digital Biz community. Ayan. So ngayon guys, 'di ba? Balikan mo yung tao na kapag-share sa'yo nito. 'Di ba? Kulitin mo paano nga ba ito gawin? Ano nga ba yung mga pwede niyang gawin? 'Di ba? Ano yung sikreto? Okay, ng Digital Biz Academy. Kasi one thing for sure, 'di ba? Marami na po ang nagbago ang buhay. Huwag mong lilimitahan ang sarili mo, hindi porket nasa abroad ka. Okay, no. Because okay, that limits you is yourself. Oh, ano da? The only thing that limits you is yourself. 'Di ba? So, meaning to say, you are just one choice away. Tama po ba? Kasi katulad po ng speaker natin, nag-decide lang din naman. Sabi niya nga, 'di ba, sa haba-haba ng prosesyon, okay, sa Digital Biz Academy ka lang din naman pala babagsak, 'di ba? Umikot-ikot ka pa. U-turn ka pa, pwede mo na lang naman tong diretsuhin na. Alright, so maraming salamat po. Once again, I will remind you, Burmans na. Kumakanta na po si Jose Marichan. Okay, so this is the right moment and right time para maniwala, ibigay mo yung 100% effort mo, 100% tiwala mo, and sa mga hindi pa po, di ba naniniwala, alisin mo yan. Dahil hindi po yan yung ikakabago ng buhay mo. Okay? So, yun lang din naman. Maraming salamat. I am Ralph Lawrence Angeles, sending you love and light. Bye!